Si Brooke ay isang magandang batang babae na lumaki sa isang mapagmahal na tahanan. Isang araw ay niregaluhan siya ng kanyang ama ng isang kakaibang regalo. Isang maliit at bagong silang na uwak. Iniregalo ito sa kanya ng kanyang ama para mas matutunan pa ni Brooke kung paano magmahal at mag-alaga ng isang may buhay na nilalang. Sa kasamaang palad ay biglang namatay ang bata sa rasong hindi pa nila malaman. Doon, sa araw ng kanyang libing, ang uwak ay dumapo sa kanyang kabaong at doon nangyari ang isang bagay na tila isang himala na hindi mo mapapaniwalaan. Kahit na si Brooke ay 6 na taon lamang noon ay malakas na ito, maganda at hindi naintindihin ng kanyang magulang sa maraming bagay. Normal na niyang nakahiligan ang tumambay sa kanilang hardin para mag-alaga ng mga halaman at insektong kanyang nakikita. Isa siyang normal na bata na ang nais lamang noon ay maglaro. Masaya din siya kapag minamasdan ng paglangoy ng mga isda sa napakalinaw nilang ilog, gayon din ang mga ibong nagliliparan sa himpapawid. Hindi ganong kadali ang mamuhay sa maliit na bayan ng Cornwall sa UK, kung saan mabagal ang pag-usad ng buhay at masyadong tahimik. Ang ina ni Brooke ay nasa bahay lamang para bantayan at alagaan ang kanilang anak at tirahan, habang ang kanyang ama naman ay isang sailor na madalas ilang linggo kung mawala o hindi kaya ay buwan. Nalulungkot man madalas ang batang si Brooke. Sa tuwing aalis ang kanyang ama ay napapalitan naman ito ng labis-labis na pagkasabik sa tuwing siya ay darating. Masaya siya dahil hindi lamang siya magkakaroon ng pagkakataon para makalaro ang kanyang ama, kung hindi dahil natutuwa din siya sa mga kakaibang iniregalo nito sa kanya. Ang ilan nga dito ay mga magagandang shells mula sa beach ng Caribbean, mga exotic sculptures mula sa gitnang bahagi ng Eastern Country, gayon din mga laruan at libro galing sa mga bansa ng Europe at ilang lugar sa Amerika. Madalas ipagyabang ni Brooke ang lahat ng yun, gayon din ang nakakamanghang paglalayag na ginagawa ng kanyang ama sa karagatan para mapuntahan ng iba't ibang lugar sa mundo. Isang araw, matyaga lamang hinintay ni Brooke ang pagdating ng kanyang ama mula sa bintana ng kanyang kwarto. 2 buwan na itong hindi umuuwi kaya alam niyang kahit na anumang oras o araw ay maaari siya nitong sorpresahin. Nang matanaw na ang ama ay hindi maiwasan ng bata ang magtatatalon sa tuwa. Niyakap ni Brooke ng mahigpit ang kanyang ama at hinalikan ito sa pisngi. Ang ikinalungkot lamang ni Brooke ay namapansin sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi niya nakitaan ng regalo ang kanyang ama. Dito na biglang inabot sa kanya ng kanyang ama ang isang maliit at bagong silang na uwak na labis namang naibigan ni Brooke. Ayon sa ama ni Brooke, ang uwak na yun ay mahigit 1 linggo pa lamang. Nakiusap siya sa kanyang anak na protektahan ito at alagaan na animoy isang sanggol. Nalito man ang bata ay naging masaya pa rin ito sa matinding responsibilidad na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Makalipas ang ilang linggo ay walang sinayang na pagkakataon at oras si Brooke kung hindi ang maalagaan ng husto ang uwak. Napapakain na niya ito sa kanyang kamay at natuturuan na rin niya ng ilang tricks. Kilala ang mga uwak sa pagiging matalino nila at madaling turuan, kaya mabilis na naturuan ni Brooke ang kanyang alaga. Unti-unti na ring nabuo ang pakpak ng ibon at nakayanan na makalipad. Madalas ito ilabas ni Brooke noon at masdan kung papaanong liparin ang maasul na kalangitan. Madali na para sa uwak na tumakas at umalis kung tutuusin, pero wala itong ibang binababaan kung hindi sa kanyang pinakamamahal na amo na si Brooke. Ang uwak at ang bata ay talaga namang nagkaroon ng matibay na koneksyon sa isa't isa. Nang isang araw ay isang trahedyang hindi sinasadyang mangyari. Habang nakahiga noon sa kanilang hardin sa tapat ng isang malaking puno, ay bigla namang napahinto ang paghinga ng bata. Nakita pa ng uwak noon kung paanong hinawakan ni Brooke ang kanyang leeg at nahihirapan. Sinubukan ng uwak na gumawa ng malakas na ingay, pero wala rin yung masyadong naitulong. Mabuti na lamang at napalingon ng mga magulang ni Brooke sa bintana, kaya patakbo na silang lumabas para matulungan ang kanilang anak. Agad binuhat na may pagmamadali ang tulalang si Brooke ng kanyang ama at isinakay na agad sa kanilang kotse. Kailangang madala agad si Brooke sa pinakamalapit na ospital para maagapan. Ang uwak naman matapos masdan ang paglayo ng sasakyan ay lumipad na papasok ng bahay papunta sa kwarto ng kanyang amo. Sa ospital ay una na sinuri ng mga doktor ang baga ng bata.
Dahil ang isang bata na mukhang maayos naman at malusog ay hindi dapat nakakaranas ng ganong problema. Kumilos na rin agad ang mga nurse para ayusin ang paghinga ng bata dahil maaari itong magdulot pa ng mas malalang komplikasyon kapag napabayaan. Walang magawa ang magulang ni Brooke kung hindi ang maupo sa labas ng kwarto at mangiyak. Natatakot at nangangamba sa kung anuman ang pwedeng mangyari. Ilang sandali ang makalipas paglabas ng doktor ay walang makakapantay sa sakit na madadama ng mga magulang ni Brooke nang malaman nila na ang kaisa-isa nilang anak ay hindi na nila nakaya pang mailigtas. Natanaw din mismo doon ng ama ni Brooke ang uwak ng kanyang anak sa mismong bintana ng kwarto. Tinutuka ang bintana na animoy kumakatok at nais pumasok. Pagsakay ng mag-asawa sa kotse ay muling nakisabay na naman ang uwak sa kanila at pinagtututuka naman ang kotse. Nag-iingay din ito na waring nais kunin ng kanyang atensyon. Hindi na lamang nila ito pinagtuunan pa ng pansin dahil medyo natutulala pa rin sila sa nangyari. Ginagawa ng uwak ang lahat para lamang ito mapansin. Na para bang may nais itong iparating at sabihin sa kanila. Pero sadyang wala lang panahon sa ngayon ng magulang ni Brooke dahil sa matindi nilang pangungulila. Sa libing ay binuksan ang bahagi ng kabaong kung saan makikita mo na at mahahawakan ng walang buhay na katawan ni Brooke. Mapupuna mo naman ang kagandahan at pagka-inosente ng bata. Sinasabi pa nga ng iba na mukha lamang siyang manika o hindi kayo natutulog lamang. Maraming taong umiyak sa libing ni Brooke dahil alam na lahat kung gaano ito kabuting bata. Ang uwak naman ay nagpapalipad-lipad lamang sa paligid ng libing, sabay dapo sa kabaong sa tuwing may pagkakataon. Maya-maya pa ay pagdating ng pari ay biglang na lamang lumika ang uwak ng kakaibang ingay na parang may nais itong sabihin at itanong. Maya-maya pa ay dito pinagtutuka ng uwak ang labi ng kanyang amo na parang gusto niya itong gisingin. Isa itong kalapastanganan para sa walang buhay na katawan ni Brooke. Pero ang bagay na yun ay naunawaan ng kanyang mga magulang kaya hinayaan na lamang nila ito. Ang uwak ay minais iparating kaya nanatili ito sa kabaong at hindi umaalis. Kahit paano man ang gawin ng iba, nagpatuloy lamang ito sa pagtuka sa bunganga ng bata na animoy may nais kunin. Dito na nila napagtanto ang isang bagay na animoy isang himala. May nakuha ang uwak sa loob ng bunganga ng bata na agad tinignan ng mga magulang ni Brooke. Doon, nilaglag ng ibon ng isang walnut-sized na itlog na nagmula sa isang insekto. Malamang na nalaglag ito sa bunganga ni Brooke habang nakahiga ito sa ilalim ng malaking puno. Sa lalamunan na ito ng bata lumaki at dumami, rason para mapahinto ang kanyang paghinga. Nang maisugod siya sa ospital, ay una nang inakala ng mga doktor na nasa baga ang problema ng bata. Kung kaya chest x-ray lamang ang isinagawa nila sa bata. Nang wala silang nakuhang kahit na anong resulta, hindi nila akalain ang lalamunan pala ng bata ang dapat nilang tinignan. Ang kakulangan sa oxygen na naglagay kay Brooke sa state ng coma. Kaya nagmistula itong patay para sa lahat. Sa kabila ng napakanipis at napakababaw na lamang nitong paghinga, medyo masakit pa ang lalamunan ni Brooke sa mga oras na yon. Pero nagulat na lamang ang lahat nang mapaupo ito at mapatingin sa kanyang mga magulang. Agad na nagyakapan ang pamilya. Naunawaan ng magulang ni Brooke na nung una pa lang ay alam na ito ng uwak. Kaya pala kinukulit sila nito ng kinukulit para iparating ang bagay na yun. Sadyang nanindigan ng uwak na mailigtas ang kanyang amo ano't anuman ang mangyari dahil sa pagmamahal. At ito ay pinagpapasalamat ni Brooke, gayon din ng kanyang magulang at hindi nila ito malilimutan kailanman.